feeling strong. Got my headphones on, hope nothing goes wrong. With the VA radio boosting your scene. It's the VA radio where you wanna be. VA radio where you wanna be. Tune in to the all-new episode of the VA Hour, where we dive into the journeys of individuals who've transitioned from traditional careers to the world of virtual assistants and freelancing. Get inspired, educated, and equipped with practical insights for anyone looking to make a similar career shift. Hear about the challenges, triumphs, and the passion that drives these VA pros to help others succeed. And now, here's our featured host. Hi everyone, it's Saturday and welcome to the VA Hour. This is Coach Nicole. I'm sitting in for Vince Van, and I am very excited to be with you today as we dive into another inspiring conversation. So, what is VA Hour? VA Hour actually explores the incredible journey of transitioning from a traditional career to a freelancing or virtual assistant work. So our guests, they share their personal stories from their motivation that actually sparked their move to the challenges they faced and the lessons they learned. So get ready for practical tips, real life insights, and inspiration for anyone dreaming of building their own freelance or VA career. So, onliners, head on to our comment section and ask out. We'd love to hear that. So, now let's get ready to be inspired. Let me introduce our guest for tonight. So, with 15 years of hands on experience as a top performing general virtual assistant, she has mastered the art of working with clients from all walks of life. Now, she is in a mission as the powerhouse founder and CEO of Pro VA Philippines. Let's go ahead and welcome the unstoppable Pro VA, Damelin. Hello, Coach. Hi! Hello, Coach Nicole. Nice meeting you po. Hello Same po. here, Coach. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Coach, ask ko lang ha, I'm sorry. Am I pronouncing your name correctly? Damelin? Ako, Damilin po. Dam na lang po for short. Dam. Yes Dam. po. Oh, napaka-unique ng pangalan. Thank you so much, Coach. Thank you Kamusta din. po? Kamusta po? I'm good po. How about you, Coach Nicole? Ito po, excited. Sobrang excited. By the way, ang dami pong nanonood na sa atin ngayon. One of them is one of my interns, Eileen Katayong, saying hi po. And Tanya May, andyan po sila, supporting you, Miss Damelin. So, huwag na po natin patagalin. Excited na tayo, Miss Damelin. Sige po. Opo. Gusto kong i-ask, Miss Damelin, kasi nakalagay dyan na parang 15 years na yung hands-on experience mo being a general virtual assistant. Ngayon, Yes. syempre, along the way, before na maging virtual assistant ka, ikwento mo po sa amin yung journey mo, yung journey mo from a traditional work that you had through, freelancing and virtual assistant. Ayun. Thank you so much for this opportunity, Ma'am Nicole, for sharing my VA experience or kwentong pro VA ko talaga. So, sa mga hindi nakakakilala, I am Damilin A. Sarno. I am from Mindanao, Philippines. I am a virtual assistant. Yes, taga Davao po ako. I am a virtual assistant for 15 years now. And kung balikan natin yung 15 years ago, that was way back 2009, 2010. And grabe, no? So, that time po, I was a professor. Professor po ako ng STI College. And that time po was, full-time professor po ako. Pero yung asawa ko that time was nasa Manila na dahil papunta na po siya ng Saudi para doon na po magtrabaho.
So imagine po yung mga nasa LDR ngayon na pamilya, 'di ba, guys? Na that time po meron po kaming isang anak pa. And nandun na siya sa Manila, paalis na siya, nagte-training na siya. And talagang kumbaga nabuwang po ko at a time na parang lagi akong umiiyak na, uy, bakit wala na yung asawa ko, wala na akong katungga dito sa bahay namin, wala na akong kausap. So, that time po, kami ng mga kasamahan kong professor, yun po kasi yung umpisa ng onlinejobs.ph. Actually, we're pioneering po. I'm the first 100 doon sa onlinejobs.ph. And doon namin napagtanto na pwede kang magtrabaho online. So, lahat kami ng mga professor doon sa IT and ComSci department, nag-apply kami. And then, luckily naman, after ilang mga araw, ay na-hire din po kaming sabay-sabay. So nagkaroon po kami ng client na kung saan kami pong lahat ay same lang kami ng client po. So digital marketing siya. Doon ko nasabi na ay pwede palang magtrabaho kahit hindi na mag-abroad. So nasabi ko yun sa husband ko and sabi ko, uy, di, wag ka nang tumuloy. Actually, paalis na pa-ready na lahat ng documents. Sabi ko, wag ka nang tumuloy kasi pwede kang kumita ng dolyares kahit nasa bahay lang tayo. So, thank God, umuwi po talaga siya. And yun po, pinagtulungan namin hanggang ngayon, magkatungga pa rin po kami sa freelancing world. So, that's the story. And then the rest is history na po. Wow, napakaganda nun, Miss Dam. Isipin mo, papaalis na siya, no? Nandun Yes, parang parang Saved by the Bell, parang ganon. As Hindi in. one of the pioneers ng OLJ, tama po ba yun? Yes po, first 100 na nag-register po sa Online Jobs PH. Ang ganda. Perfect timing, kumbaga, no? Sabi nga, pag talagang para sa'yo, no? Walang makakapigil, no, Miss Dam? So, yun, napakaganda ng journey niyo. Hindi pa nakalipad si husband, no? Buti na lang talaga ba? Buti na lang. Yes po, opo. Right now po, nandito siya together with you, work from home. Yes, opo. Magkasabay na po kami. Partners na po kami ngayon sa business namin. Wow. Napakagaling nun. Support each other, parang ganyan. Let each other grow, kumbaga. Yan, since yung journey niyo ganun, Miss Dam, i-ask lang namin po sa inyo, ano po ba kaya yung key reason na bakit kayo nag-shift? Kumbaga, is it meant ba for your personal or professional growth? Ano pong reason natin? Actually, Coach Nicole, hindi po ako biglang nag-transition from being a professor to virtual assistants. So, ang nangyari po is kahit professor po ako, nagkaroon po ako ng mga multiple clients. So, hindi po ako nag-resign. Kumbaga, ang ginawa ko, naging part-time ko siya, pang extra income ko siya, or pang side hustle ko siya, which is mas malaki pa yung kita ko sa pang part-time ko kaysa po sa full-time job ko as a professor. So, bakit hindi ko maiwan-iwan yung pagiging teacher ko po? Kasi kapag once na teacher po kasi talaga kayo, iba yung passion natin. Like the way ako magturo sa aking mga estudyante, the way ko mahalin yung mga estudyante ko, minumold ko sila, talagang nag-e-enjoy po ako, Coach. So that's why hindi po talaga ako nag-resign. So nag-e-enjoy ako na kumikita bilang virtual assistant, though kahit mas maliit yung sweldo ko sa full-time job. But after 5 years po as a professor, kinuha po ako ng isang malaking company dito sa Pilipinas. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong company yon. That time po, kailangan po kasi nila ng IT manager. So, nirefer po ako ng administrator namin sa STI College na ako yung gagawin nilang IT manager doon since program head po ako ng Computer Science Department ng STI College. So, ang ginawa is, sige, move na lang ako sa industry na naman po ng manufacturing company. So, hindi ako napahindi, Coach, dahil sobrang ang laki ng kita. Like times 3 na nung kinikita ko nung nasa STI ako. So, sige na nga for personality development, for growth naman para sa akin. Tapos, advantage para sa family ko, diba? So, mas malaki yung income ko. So, yun po, naging 5 years din akong IT manager. Pero po, kahit IT manager ako, malaki na yung income ko, hindi ko pa rin po inalis yung pagiging freelancer ko.
Naging virtual assistant pa rin po ako. I have 2 clients. Kasi yung 2 clients ko, ayaw akong pag-resignin. Long-term clients kasi meron ako, coach. So, ayaw nila akong pag-resignin. So, ang nangyari is, sige, meron pa rin akong 2 clients. At the same time, IT manager ako. But 2019 ng December, I decided to resign sa manufacturing company na yon. Dahil po, although mahal na mahal ko yung trabaho ko, kinomputerize ko na from the first process up to the last process, nag-i-enjoy ako sa trabaho ko. Pero alam nyo yung, hindi sa akin lang po ito, coach, yung nasa corporate na, yung toxic na environment talaga. Like, grabe, ginagawa ko yung best ko, pero napaka-toxic ng environment ko. So, para po maprotektahan yung mental health ko, kahit mahal na mahal ko yung trabaho ko, I decided to resign. And that's the time, sinabi ko sa sarili ko, ayoko na magtrabaho sa mga companies na yan. Gusto ko na maging full-time freelancer. And that's the time, 2020 po, nag-decide ako na maging full-time freelancer. Hanggang ngayon po. Wow, no. Nakaka-relate ako dyan sa mo, Miss Dam, yung frustration ko rin kasi talaga yung maging teacher actually. Elementary pa lang ako, gusto ko ng education. Pero my mom, sabi niya sa akin, naku, ano yan, yung trabaho niya, pag uwi mo sa bahay, mag-check ka pa ng mga exam, huwag yan. So sabi ko, ay, ano ba yan? Sabi ko gano'n, bakit naman gano'n? Kaya hindi po yun. But then, sabi nga, pag passion mo, nandito tayo ngayon, di ba, Coach Dam? Nandito tayo. Pag passion mo talaga, gagawin mo lahat talaga, ano po. So, shout out lang, Miss Dam, kay Miss Carlene. She's watching also from the VA Radio. And of course, Social Myra. Ayan po. Saka si June S. Laban, Paklik Bar. Ayan. And meron pa tayo si Miss, I think, Miel. Yun po. Ayan. Sabi nila, very informative yan. Say hi to Miss Dam. Ayan. So, that, syempre sabi mo, hindi ka naman agad-agad nag-switch, no? Hindi ka agad-agad nag-transition, ganyan. Tapos kumbaga, ang naging key point mo is to protect your mental health, right? Sabi nga, kahit anong ganda ng trabaho, pag naapektuhan ka na talaga mentally, kahit gano'n ang sweldo natin, coach. Exactly. Wala na po tayong magagawa talaga. So, nag-stop ka for a while, right? Tama po, Miss Dam. Hindi na po ako nag-stop. Dire-diretso na po, coach. Okay. Until now na yun. Yes po, opo. Okay. And then, along the way, I'm so sure, Miss Dam, no, aside from the mental health, kasi yun yung nag-trigger sa'yo eh. Nag-trigger sa'yo to become, continue being a freelancer, continue mo yung side hustle mo. Along the way, of course, hindi naman talaga sinasabing perfect ladder, di po ba? Parang tayong expectation versus reality, di ba? Na parang straightforward, pero ang daming baku-bako, may times na malalaglag pa tayo, di po ba, Miss Dam? So during that time, ano po yung mga challenges na naranasan nyo, or how do you overcome them? Sa pagiging freelancer, coach? Tama? Yes. Okay. Actually, siguro maswerte lang talaga ako, coach, na masasabi ko talaga, starting noong 2009 hanggang ngayon po, never ako naka-experience ng sobrang talagang matinding problema pagdating sa freelancing. Siguro nung nag-umpisa lang ako, nung na-hired kami ng client namin, kasi po, kaya po ako naging expert sa general virtual assistants dahil po yung first client ko talaga ang nag-train sa amin. Starting from developing the website, tapos maglalagay ng content, tapos i-digital marketing mo siya, lahat po, lead generation, SEO, content creation, lahat-lahat na talaga pinagawa sa amin. So kahit po nasa IT field po kami, hindi ibig sabihin na magaling ka na sa freelancing. Talagang kakaiba siya, coach. Magkaiba po yung pagiging IT namin na professional dito po sa freelancing na to. Parang wow, nabigla kami. So meron po talagang task si client na hindi ko po alam talaga paano siya gagawin. That time po yung aking mga kasamahang professor ay tulog na kasi gabi nga po yung trabaho ko kay client. So, ang nangyari, iyak ako ng iyak talaga. Iyak ako na, anong gagawin ko dito? So, nag-reach out ako. Buti na lang po kasi dahil yung husband ko din ay parehas po kaming computer science na classmate po kami sa college. So sa kanya ako nagtatanong, so anong gagawin natin dito? Paano ba to siya? Then kinabukasan po, pagpasok ko sa STI, doon ako nagtatanong sa mga kapwa ko professor na, uy, paano ba to? Ganito yung task ko kay client. Hanggang sa natapos ko po yung task.
So, yun lang po so far ang ma-remember ko po na parang balakid or problema nung naging virtual assistant ako. In the long run po kasi inaral ko lahat ng mga tools na pwede kong gamitin as a virtual assistant. So, advantage lang po sa akin dahil nasa IT field po ako, aside sa marunong ako mag-navigate, marunong din po ako mag-create ng ganyang klaseng tool if ever po ipapakreate sa amin. So, yun po yung advantage ko. Ang meron lang po ako isa din pong naging problema na client is an Australian client siya. Talagang grabe talaga siya kamaldita. Sobrang maldita siya na sinabihan niya akong bullshit. Sorry, pwede ba magsalita ng ano? Sinabihan ako bullshit, gano'n. So sabi ko, ay, ikaw lang nakapagsabi sa akin ng ganito ha. Nag-resign talaga ako. So, yun po. Pero yun lang talaga ang so far na remember ko na balakid ng pagiging freelancer ko. The rest po kasi sobrang ang babait ng mga clients ko. Na to the fact na nandito kami sa Mindanao, 'di ba? 'Di ba kadalasan binabagyo sa Luzon. So pag marinig niya na may bagyo, magpapadala siya ng pera sa akin para daw sa bagyo, ganun baka nabagyo na daw kami or ganun. So talagang swerte ako sa mga clients ko. Sobrang ang babait po nila. Ayan, opo, ang galing. Shout out, sabi po ni Miss Carlene. Galing ng transition ni Miss Dam. Ayan, tapos si Tiffany naman daw, Coach Dam, the best. Ayan, ayan, parating ko na kay Miss Dam yan. Ngayon, Miss Dam, nga sabi mo, hindi masyadong, kumbaga, konti lang yung balakid, no? Parang, napakaswerte mo doon, Miss Dam, no? Along the way kasi, Yes. yung iba talagang dumadaan sa sobrang ano. Pero, yung sinabi mo na naging parang challenge sa'yo is, meron kang task na hindi alam. Diba? Sabi mo nga, hindi ka na, kasi iisipin na iba, marunong ka sa computer diba? Marunong ka mag-aplicate, ba't hindi mo alam yan? Damn, diba? So, syempre, darating talaga tayo doon sa point na yun at doon talaga lalabas yung sinasabi ng virtual assistant skill natin. Kagaya ng ginawa nyo, naging resourceful kayo, nagtanong-tanong kayo, di po ba? Para lang magawa nyo kasi nahirapan kayo at umiyak pa kayo, di ba? Hindi ko sabay na umiyak na kayo. So, umiyak talaga ako, Coach, kasi ang specific task is to customize the client's website. So imagine, nung unang panahon, wala pa yung Elementor plugin na yan, Coach. Kailangan mo talagang i-code sa back-end. So talagang grabe nakakaiyak. So yun po, kaya nahirapan ako that time talaga. Ayan, Coach, may nagpapasabi pa rito. Hi, Coach Dam, Jezabel Pasqua. Hello Ayan. po. Hello daw po. Ayan. So, dun coach, no? Sabi mo nga, umiyak ka na. So, yung iba, di ba? Sa ibang tao, pag nalaman nila na gano'n na, ba't di ko alam to? Bakit di ko to kaya? They will give up. Di ba? They will give up. Was there ever a chance, Miss Dam, that you thought of giving up? Sa freelancing, hindi talaga, Coach Nicole. Dahil sa freelancing, nakakapag-travel ako. Which is, yun yung number one reason ko, bakit ko gusto maging virtual assistant. Kasi po, lakwatsera kasi ako, Coach. Like, hindi pwedeng hindi ako punta sa Luzon, Visayas, Mindanao sa isang taon. Hindi ako pwedeng lumabas ng ibang bansa. Tapos ayaw ko kasing gamitin yung sweldo ko sa STI. Ayaw ko gamitin yung sweldo ko nung pagiging IT manager ko. Although malaki yung sweldo ko doon. Kaya yun yung panggastos ko. Kaya po ako nag-freelancing. So never pong umabot sa time ko na ay magsa-stop na ako. Kasi nag-i-enjoy po talaga ako sa trabaho. Siguro isang way to dahil I'm really passionate sa kung anong trabaho meron ako. Nag-e-enjoy ako as a freelancer, virtual assistant po talaga. Ayan, so ma-inspire na yung ating lalo yung ating mga beginners o yung ating mga virtual assistant na nandiyan na, may clients na sila, tapos dumarating din sa point na umiiyak na rin sila, hindi na rin nila alam ang gagawin, saan sila hahanap nito, or saan sila magre-research nito. So ayan, napaka-inspiring nga sinabi sa atin ni Ms. Dam na never give up. Sabi nga, pag passion mo, tuloy-tuloy lang yan, tuloy-tuloy lang. And one day, one day, makikita mo na lang, it all pays off, di ba? It all Sino ba pays naman off. akala na after 15 years, nandito na ako sa level na to. So, hindi po ako nag-umpisang expert kaagad. Umiyak din po ako kagaya ng mga baguhan. So, in the long run, ayan. Tama, napakaganda. Nung talagang sabi nga naman no, along the way, hindi pa pwedeng walang challenges, kahit kaunti, wala. Kasi parang, hindi naman fairy tale din ang pagiging virtual assistant or freelancing. Kung tutusin nga, on my own opinion, Ms. Dam, if you will agree with me, mas mahirap pa to sa corporate job.
Opo. To be honest, based on my experience, mas mahirap pa siya sa corporate job. Kasi dito being sa atin, no, pagiging virtual assistant natin, Miss Dam, learning process talaga siya. Every now and then, ano po, so talagang Routine po sa hahamunin talaga nito, no? Yung ano mo, yung hahamunin ito yung mga skills mo talaga, no, Miss Dam? So yeah, never give up, sabi nga ni Miss Dam. Para yung side hustle, nakita nyo, magamit nyo rin pag-travel nyo, just like her, no? Kasi pag traveler kayo, ganyan, or meron kayong certain passion aside from doing the freelancing, yung side hustle nyo, magiging budget nyo na yun doon, ano? Yun. tama po. Napakaganda yun, Miss Dam. Opo. So, Miss Dam, yung times na, di ba sabi mo, meron ka namang IT manager ka, tapos may nagtuturo ka pa. So, kung totoo sasabihin natin, tama na, Miss Dam. No? Tama na yan. Okay na yan, Miss Dam. Kumikita naman ikaw, di ba? Pero, yun nga sabi mo, parang na-hook ka na sa pagiging virtual assistant mo or pagiging freelancer mo. Yung mga ganong bagay, Miss Dam, meron ka pa bang masasabi sa sarili mo na one thing na I wish, bago mo napag-isipan na bitawan yung corporate job or mas pahalagahan mo yung pagiging freelancer mo na parang sabi mo na, ay, I wish ganito. May mga ganun pa rin ba, Miss Dam? Wala po talaga akong pagsisisi kasi po I'm so grateful sa mga previous company na napagtrabahuan ko din po kasi doon na mold yung pagiging ako. So doon na mold yung communication skills ko, mas na-enhance yung knowledge ko sa IT. Tapos doon naman po sa corporate naman, doon talaga na mold yung pagiging leader ko, 'di ba? So hindi po ako nagsisi. But then I am so happy lang talaga na napunta ako sa venture ng freelancing talaga. Kasi dito, yun yung masasabi ko, Coach Nicole, na it's a really work-life balance talaga. Like balance po sa oras ng mga anak ko, sa pamilya ko, oras para sa sarili ko, oras para sa mga clients ko, at oras para sa Diyos. So yun yung talagang kailangan nating i-balance yung life natin. And yun yung masasabi ko ngayon na I am so grateful sa previous experience ko dun sa mga previous companies na yon. Pero ngayon, sobrang happy po talaga ako, Coach. Like, I'm so fulfilled as a freelancer. Masaya ako na marami akong natutulungan, especially yun talaga yung pinaka importante sa akin kasi, ayun, masaya lang. It's a free work-life balance setup po sa akin. Ayan, maganda yun, Miss Dam. I agree with you na mas mahalaga talaga yung makatulong tayo, makashare tayo, di po ba? Mas Yes. marami tayong ma-encourage para maging virtual assistant beginners o yung ating mga virtual assistant na still we are able to encourage them na sige pa, upscale and all, right, Miss Dam? So, nabanggit mo kanina yung mga benefits na nakukuha mo being, a freelancer or a virtual assistant. You have time with your family, you still have time with the Lord every Sunday. Aside from those, Miss Dam, is there any unexpected benefit, masasabi kong unexpected benefit na na-discover mo after making this change? Or na parang nung nagplano ka na, sige, mag-focus na lang ako sa pagiging virtual assistant ko. Meron bang unexpected benefit na, ay, teka, parang okay pala to meron akong nakuhang ganito, ganyan. Meron ba dumating na gano'n, Miss Dam? Actually, aside sa dollar, na kinikita natin, Coach, practical lang tayo, mukha tayong pera, so kailangan natin ng pera. Yan po talaga yung nagpapahappy sa akin dahil aside sa, ang reason ko is gusto ko mag-travel, kaya ako nag-freelancer, is because para sa mga anak ko din. Like, kung anong gusto nila lang iPad, gusto nila lang iPhone, ganon, may ibibili at may bibigay ko po sa kanila. So yun po, number one talaga. And second po is yung tiwala ng mga clients. Doon ako nabigla, Coach Nicole. Like if you will experience long-term clients talaga, iba. Kasi hindi lang po client in virtual assistant yung aming relationship. But parang pamilya na talaga kami na pati yung family niya, lumaki na din yung mga anak niya, magkasabay sa mga anak ko, magkaibigan pa rin po sila. So yun yung talagang iba sa freelancing pag especially nakakamit ka ng long-term clients talaga. So yun po. Tapos aside from that, syempre I have my freelancing po training center.
iba sa feeling or masarap sa feeling na nakakatulong talaga. Like, dun ko nasabi na, Lord, okay na ako. Kung tatanungin man ako if ever mamatay ako, tatanungin ako, ay, anong natulong mo sa mga tao? Ang masasabi ko po ay, wala, ang dami talagang natulungan, Lord. Ganun. So, dun po yung masasabi ko na, ayun, yung kakaibang nangyari. Wow, napakaganda nun, Miss Dam. Kasi nga, di ba sabi, parang mas mahalaga pa yon sa pera eh. Hindi natin maipagpapalit yung mga taong Yes. nakaka-recognize at nakaka-appreciate sa atin. Kahit very, very small appreciation lang, di po ba? Pag sinabi nila, Coach Dam, natulungan mo ko dito. Kung wala ka, di ba? Wala ako Oh. dito. Napakalaking bagay para sa atin nun. And sa mga viewers natin, again, you may follow Coach Dam. Ayan po, nasa comment section ng kanyang Facebook. Follow niyo po siya for more insights, saka mas marami pang inspiring experiences or advices from her. Ngayon, Miss Dam, ito babalikan lang natin ng konti lang naman. Noong time ba na 'di ba, may ano ka pa rin, teacher ka pa rin, 'di ba? Professor ka pa rin, tapos nagsa-side hustle ka as freelancer or VA. May sign ba? Parang may sign ba na masasabi mo na ay para sa akin ang freelancing. Ito yung sign na nakita ko na ipagpapalit ko yung traditional job ko. Magfo-focus ako into freelancing kasi ito yung sign. May ganun ba? May nakita ka ba ganun, Miss Dam? Nung professor ako, wala. Wala po. Kasi nag-e-enjoy ako na naging teacher ako at the same time virtual assistant ako. So that time wala talaga sa akin. And that time din po kasi Coach Nicole, marami akong mga estudyanteng natutulungan. Like, that time po kasi I have 7 online clients. So imagine, sobrang ang dami kong clients. Pero kumukuha ako ng mga estudyante ko, tapos sila yung pinapatrabaho ko. Tapos sinasweldohan ko sila, 50-50 kami %. So kumbaga, team kami, ipapagawa ko to sa'yo. Tapos pag natapos ka na, check ko kung merong kulang, ako na mag-aayos lahat, tapos i-report ko sa client. So, kasi sobrang dami na ng clients ko. So, yun, nag-i-enjoy ako. Hindi ako nag-doubt, never ako pero nung time talaga sa manufacturing company, that's the time na naisip ko na ayoko na talaga magtrabaho sa company. Gusto ko na maging full-time freelancer. Ayun. So parang dun pa lang pala as early as your time, Miss Dam, ongoing na pala yung outsourcing, no? Parang Oo. outsourcing, ba? No? Ang Yes. galing yun, no? Tama. Kasi Yes. parang may isip mo eh, parang akin na lang tong lahat ng clients na to. Total, ako naman nakahanap dito, di ba? Pero the fact na naisip mo to share it with your people para in With my return din students. makatulong. Di ba? Opo. Students mo para makatulong ka rin, matutunan din nila. And then, parang Yes. along the way, pag nagustuhan nila, di ba, magiging freelancer na rin sila. Yes. Yun po na nangyari sa kanila ngayon, Coach. Ayun, yun na nga. So, parang pay it forward lang, Miss Dam? Ganun na nangyari. Tinulungan mo sila and then eventually, ito na sila ngayon. So, hopefully in the future, sila naman yung mag-reach out sa iba to help, right? Tama, napakaganda nun, Miss Sa Dam. bahay sila nagtatrabaho, Coach. Okay. So, After ng class namin, sa bahay na kami. Doon kami nagtatrabaho. Yes po. napakabait mo, Miss Dam. Kuryente, internet. Di po ba? Tara na kay Miss Dam. Doon na tayo magtrabaho. Di po ba, Miss Dam? So, sabi ko nga, talagang total package pala yung tulong mo talaga, Miss Dam, Hindi lang para mag-provide ka ng learnings, mag-provide ka ng knowledge, pati pala yung bahay, in-offer na rin, pati internet, in-offer na rin ni Miss Dam. Lahat na yan. Okay, so hindi pa ba kayo ma-inspire niyan, everyone, na, maging virtual assistant and all. So, Miss Dam, yan, lahat ng mga napakita mo sa amin, lahat ng transition mo, pinagdaanan mo along the way, na sabihin natin na, oo, hindi siya ganun ka-hard para sa'yo through transition. But then, there are still challenges that you face and you are able to overcome. Ngayon, yung nasa bahay, curious lang ako, Miss Dam, eto ba ay parang office setup mo na para sa yung training academy? Yung noon po, Coach. Mm-hmm.
po, nagrenta lang po kami ng apartment. So, Hmm. ang mga estudyante ko that time, mga nasa 6, 7, yung mga anak-anakan ko na, mga estudyante ko. So, doon kami sa bahay, sa sala lang po. So, pag natutulog sila, coach, like imagine, nakahiga lang sila sa floor, tapos yung mga snore nila, naghihilik sila, natatawa na lang talaga kami. So, kung pinag-uusapan namin siya ngayon, kasi nakikita pa rin kami, coach eh. So, kung pinag-uusapan namin noon, ganito pa tayo, ganyan-ganyan na tayo. So, ang kinakain lang natin sardinas, 'di ba? Nagshi-share kami, itlog, yun talaga yung mga ulam namin noon. Pero ngayon, ay nakakabili na tayo ng steak, 'di ba? Nang walang mga ano. So, yun po, sa bahay lang, sa apartment, sa sala lang sila nagtatrabaho. Ang galing nun. Ngayon, give us Miss Dam, kasi dito kami excited talaga eh. Give us a short history siguro of how you started with uh, Pro VA PH. Ayan. Ayun. So, another naman na story sa ProVA. So, di ba nag-resign po ako sa manufacturing company 2019 ng December. So, nakatanggap ako ng aking separation fee. Sobrang anlaki. Siyempre, hindi ko pa napapansin na, uy, marami pa akong pera ngayon. Pagka January po, siyempre, gastos pa, gastos. Pagka February, parang, uy, nauubos na yung aking savings Although meron akong client, pero iba din talaga yung malaking binigay sa akin ng previous company ko. So, sabi ko, umiyak ako that time. Sabi ko, Coach Nicole, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kasi nag-offer sa akin ang Cebu Pacific and Airbnb Philippines that time for an IT manager position sa Luzon po. Sobrang ang laki ng sweldo nila. Kaya lang, ayoko na talagang magtrabaho sa mga companies. Kaya ayoko na talaga. So, nagdasal ako, Coach Nicole. Sabi ko, Lord, saan mo ba talaga ako ilalagay? Kasi po, masters na ako ng IT. Meron na, doktor pa ako ng business management. Kahit anong apply ko sa kahit saan, matatanggap talaga ako. So, saan mo ba talaga ako ilalagay? So, after nung pag-iyak ko, coach, ng pag-pray ko, siguro after 10 minutes na may biglang pumasok sa isip ko na, bakit ayaw mong magturo na lang ng mga gustong maging virtual assistant? So, sabi ko, baka merong gustong magpaturo kasi that time, ilang taon na akong virtual assistant, 10 years na akong VA eh. So, baka may gusto lang. Coach, honestly, hindi ko alam na meron palang mga training center. Hindi ko talaga alam na may mga Udemy, mga ganun. As in, never talaga. So, ang ginawa ko, gumawa lang ako ng page. Why not mag-create ako ng page? Pro VA. As in, yun lang talagang kinirate ko. Tapos hanggang sa inopen ko, nag-share ako sa mga kakilala ko. So that time face-to-face pa kasi wala pang pandemic. That was February po, 7. So after nun, isa lang una, ang nagtiwala sa akin, 4, 3, ganun. Umabot po kami ng Davao City ng face-to-face, ng Tagum City, ng Surigao City, umabot po kami doon, ng Jensan, umabot po kami ng face-to-face. And then, yun na, hanggang sa biglang nag-COVID time, so doon na ang transition from face-to-face to online po. So yun po talaga yung umpisa. Siguro I think God's will po talaga to ni Lord na, ay Dam, dito kita ilalagay kasi marami kang matutulungan na gustong maging virtual assistant. So kaya po, masasabi ko talaga sa ProVA, we're so blessed. Hindi ko man matulungan lahat, Coach Nicole. Hindi naman po tayo perfect. Pero sa abot ng makakaya natin, tutulong tayo dahil alam ko si Lord ang nagbigay sa atin dito. So yun po, ang story ko. Wow, napakagaling. Umabot ka pa ano mo pa yung face-to-face no, bago mag-pandemic. Yes Which is po. parang mas exciting siguro yun, no, Miss Dam? Face-to-face yung mga estudyante mo, no? While you are teaching compare sa Pero masaya rin naman ang virtual, no? Masaya rin naman magturo virtually. Yan. Meron pong mga nagpapahay sa inyo dito, Miss Dam. Si Dre Samyon, amazing daw, Miss Dam. And Justin Paul Velayo Manansala, ayan. Kamusta po sa inyong lahat? And also, don't forget to follow us on the VA Radio page. Ayan, napakaraming magagandang segments dito, just like the VA Hour na magbibigay sa inyo ng inspiration to become a virtual assistant, tips, and all that. Ngayon, Miss Dam, yan bang Pro VA sa ngayon po ba? Ilan na yung ano po ba yan? Yung student nyo by batch din? Ganun po ba yun? Yes po. So we have General Virtual Assistant Training that falls under po sa akin. And dito din po, after a year, GVA muna ang tinuturo ko. Pero nung 2021 po, nag-open na po ako ng different niche. So halos lahat ng mga niche, meron po kami. So we have into digital marketing like social media management, Facebook ads,
SEO, graphics and multimedia, online bookkeeper, medical VA, executive virtual assistants, dropshipping, halos lahat ng niche po, meron po kami sa Pro VA. So, inopen na namin siya. So, ayun po. And then, starting on 2021, multi-niche na po kami. Wow, ang bilis agad, ano, dire-diretso, Miss Dam, ano? Yes Pero, po. so far ngayon, sa tingin mo ba, Miss Dam, mabibigay mo pa yung figure ng ilan na yung mga students mo na nag-graduate sa Pro VA training, Ano mo? po, under po sa akin, mga nasa 19,000 plus na po. Wow! Sa other naman po na hindi GVA, it's 24,000 plus. So, a total of mga nasa 44,000 plus po kami. Wow, ang dami nun, Miss Dam. Naisipin mo yung 40 plus, no? Tama? 40 plus na VAs ngayon, galing sa Pro VA ni Miss Dam. So yan, it means napaka-stable ng training company mo, Miss Dam. And along the way ba, meron ding mga challenges sa pagbubuo ng isang training academy, Miss Dam? Before po kasi ako kumukuha ng mga mentor, Coach Nicole, I make sure na magkaparehas kami ng values. At saka pinagdarasal ko talaga siya na, Lord, para ba talaga to siya dito? Kasi po, hindi ako basta-basta kumukuha ng mentor na hindi ko kilala. Tapos po, hindi ako kumukuha ng basta-basta ng mentor na ang iniisip lang ay pera at kumita. Kasi yung iba, kumbaga, ay dito tayo, magtuturo tayo para marami tayong pera. So, pag meron akong hindi kilala na mentor na gustong magturo sa Pro VA, lagi ko talagang sinasabi, Coach Nicole, dito maliit lang ang kita natin. Kasi maliit lang ang ating payment sa mga tuition fee na yan. Pero, tandaan mo na kapag may natulungan ka kahit isa man lang at nabago mo yung buhay niya, napakasarap sa feeling yon. Like more than 1 million ang pakiramdam na yon. So sabi ko sa kanila, hindi man ako yung makakapagbigay sa inyo ng ganun kalaking pera, basta tutulong lang tayo, si Lord nang bahalang magbigay sa atin ng blessing na yan. At yun naman ang nangyayari, Coach. Like tuloy-tuloy lang talaga kami, tuloy-tuloy lang din po ang blessing sa amin. Wow, ang galing. Miss Dam, proud neighbor here, sabi ni Justin Paul. Pelayo Malasala. Ayan po, hello. Sabi din ni June S. Labon, wow, ang galing daw po ng agency niyo, Coach Dam. Yes. Thank you. Actually, top host po ng Jensen yan si Manansala. Hi. Hello po. Ayan. So ito naman ngayon, Miss Dam, sabi mo nga, hindi mahalaga yung kikitain natin sa pagiging coach, sa pagiging training academy owner, no? So, talaga, honestly, ko rin yan, napakaliit lang ng nasa atin. Pero yung marinig mo sa mga natulungan mo, sa mga na-coach mo na, Coach, without you, hindi ako makakarating dito, wala akong client, or kung hindi dahil sa pagpupursige mo sa akin, turuan ako ng mga bagay na hindi ko alam, hindi ko malalaman to. Di po ba? Sabi mo nga, bahala na si Lord sa akin. Kumbaga, bahala na si Lord sa akin magbigay ng blessing na para sa akin in exchange of what I've done to those people. Di po ba? Yun nga. Napakaganda rin. Same din yung vision and mission natin and values natin, Miss Dam. Napakagaling. So, dahil doon, Miss Dam, I just want to ask, kasi syempre, maraming nanonood sa atin ngayon na maaaring nagtitiis pa rin sa traditional job nila na sasabihin na, kasi malaki sweldo ko dito baka naman pag nag-transition ako dyan, 3 months, wala pa akong client, tapos mauubos na yung di ba, yung savings ko, ganyan. Ano pong mabibigay natin ng mga tips, advices, na masasabi natin na worthy if ever na transition kayo to becoming a virtual assistant, and as well as include na natin, Miss Dam, na malay mo in the future, just like Miss Dam, magkaroon ka ng sariling training agency. Di ba ba? Ano po ibibigay natin mga advices sa kanila? Para lang po ito sa akin, Miss Nicola, kasi baka ang isipin ng iba. Ako po talaga, sa mga mayroong trabaho pa ngayon, wag mo na kayong magre-resign. As in, wag mo nang atat na mag-resign dahil gusto mo nang maging virtual assistant, tapos natagalan kang makahanap ng client. Sisisihin mo ngayon, ay kasi itong freelancing na to, diba? So, kung ako po sa inyo, gumaya po kayo sa akin na ang gagawin nyo, parallel muna. So, kung meron kayong full-time job, ang aralin nyo yung task management, and then organizational skills nyo,
tapos yung time management ninyo. Kasi pagtapos po ng full-time job ninyo, doon na nyo isisingit yung pagiging freelancer nyo. Part-time muna, project-based muna. Kung kagaya kayo na swerte ko na client po na walang time tracker na full-time ay mas okay po, 'di ba? So ganun po muna ang gawin nyo. Mahirap po siya sa umpisa. Ang iparallel po ang full-time job tapos freelancing. Pero pag nagsweldo na kayo dito, na mas malaki yung sweldo mo kaysa dito sa iyong full-time job, parang makakapansin ka na wow, ang laki pala ng sweldo dito ah. Ngayon, pag long-term ka na kay client, siguro umabot ka na ng 6 months sa kanya. Mga ganon, di ba? So, ay, papunta na to ng long-term. Okay na to, pa 1 year na kami ni client. That's the time you will decide now. Mag-save ka din po, ha? Hindi pwedeng pag nagsweldo ka ng malaki kay client ngayon, gastos dito, gastos doon ka rin. So, mag-save ka muna na para po, for the first 3 months, kung mawalan ka man ng trabaho at wala ka pang client, ay makabubuhay ka pa rin po. So, yun yung gagawin mo. So, save ka muna hanggang sa pag nag-resign ka na, dagdag ka kung kaya pa ang second client, kung kaya pa ang third client, maximum 3 clients. Kasi pang-apat na, mamamatay na siguro tayo niyan kung tayong lahat ang gagawa. Ha? So, maximum 3 muna. Tapos, para may work-life balance tayo. Pero kung kaya mo naman ng mas marami pa sa 3, ikaw na bahala nun. So, pero po, yun muna. Huwag munang biglaang mag-resign. Transition muna tayo. Parallel po muna. Ayun. Yan, napakagaling, tama yun, no? Ano muna, save muna kung kayo yung nando sa traditional type of work. Pag naiisip nyo or interested kayo to become a virtual assistant, kailangan may savings din muna tayo to help us along the way while nandun tayo sa journey natin, no? So, Coach, ito, I'll give you the time to invite everyone inspiring virtual assistants and maski yung mga gusto mag-upskill and all sa iyong Pro VA Training Academy, or where can we reach you, WhatsApp number, email, Facebook? Yes, Ms. Dam, go ahead, please. Ay, thank you so much po ha. So, in behalf of Pro VA Philippines po, I'm inviting you all. Bukas, actually, I will have my 407th batch na po, Coach. So, 407 batch na po tayo sa lahat ng gustong maging virtual assistant or gustong matutunan ang freelancing. Yung mga nag-uumpisa pa, especially newbies, walang experience, gustong mag-part-time job as a virtual assistant, yung mga stay-at-home mom and dad, yung mga student natin dyan na nasa summer pa, pwede pong mag-VA kayo. Ayan, if you want to learn po tomorrow, I will have my GVA training po, 1:00 ng hapon. If you want to enroll, then message lang po kayo sa ating page at facebook.com/provaph po. And guys, kung mag-e-enroll po kayo, screenshot this live and I will give you 50% off. O, diba? Naka 50% off. O, diba? Biglang namigay ng 50% off. So, yun po. And also tomorrow, kasama ko yung ibang in-depth training namin. We have Facebook ads sa lahat ng gustong matuto ng meta ads. Yung may mga negosyo dyan na mahina ang sales ninyo, pwede kayong mag-meta ads. We also have real estate virtual assistant. Kaya sa mga real estate agents dyan, if you want to be an appointment setter, real estate agent, or virtual assistant, meron kami tomorrow, and we have also WordPress website development. So, sa mga gustong mag-develop ng website using WordPress, we also have our training tomorrow. So, bukas po, if magpapa-enroll kayo sa 3 in-depth training namin, kahit isa lang po, I will give you 20% off. Ayan. So, biglang nagbigay ng discount. So, thank you so much. 27, ano, Ms. Dam, Sunday, 1 p.m. Sabi nga ni Ms. Dam, screenshot nyo tong interview ko with Ms. Dam and you will get a discount. Ayan. So, again, that's facebook.com/provaph. Ayan, Yes. bukas. Message nyo na agad si Ms. Dam and screenshot itong live natin para meron kayong discount. Ayan, thank you, Ms. Dam, sa discount. Ayan, ano, so, opo, ayun, so again, bukas, that Sunday, 1 p.m., message nyo agad si Ms. Dam, napakarami. May WordPress, no, Ms. Dam, merong General VA, meron din, real estate. Tomorrow, Ayan, yes. so, kompleto na yan. So, may discount kayo pag may screenshot. Ayan, so sabi nga, share na yan, screenshot na yan. Okay. Ayun po, Ms. Dam, napakadami po namin natutunan sa inyo from your journey sa, traditional corporate job, kahit malaki ang kita, nag-side hustle muna, tapos dumaan sa mga challenges, may paiyak na.
tapos nag-outsource ng client, no? Nagtumulong sa mga kakilala, sa mga gustong magtrabaho at maging virtual assistant din. And then ito nagkaroon ng Pro VA na 405 batch na ba? Tama ba ako, Miss Dam? 407 po. 407. Yes Isipin po. niyo, 407 batches na ni Miss Dam, over 40,000 na ang natulungan na share ni Miss Dam ng kanyang knowledge sa kanyang Pro VA Academy. So yan, kung gusto nating makasama doon sa 40,000 plus or maging 408 batch ni Miss Dam, ayan, go ahead, send her a message. And yeah, napaka-inspiring ng transition niyo, Miss Dam. So hopefully, na-inspire natin yung ating mga onliners and viewers natin for tonight. And I'm sure marami magre-reach out sa inyo, Miss Dam. And yun nga, yung mga journey nyo, yung sinabi nyo, hindi madali lahat. Make sure na marami tayong dala-dala, marami tayong baon. I just wanna give the rest of the time for you, Miss Dam. Any last message na may bibigay po natin to those people na masabing, ay, gayahin ko si Miss Dam, no? Corporate ako, mag-side hustle ako. Any last message for them, inspiring words na masasabi nating makakapag-encourage tayo sa kanila, or any tips kung paano nila sisimulan din? Ayan, thank you, Coach Nicole. So, sa mga newbies dyan at saka sa mga naghahanap pa ng clients and even virtual assistant, isa lang talaga yung napapansin ko, bakit hindi po sila nagiging successful or bakit sila nabe-burn out? It's because hindi po sila consistent. So, number one talaga na natutunan ko sa larangan ng freelancing, you must be consistent po. Consistency is the key. And then tapos po, mag-extra mile tayo lagi. Kung ano po yung ginawa natin ngayon, next year po mag-isip ka, ano pang better na gagawin ko sa last year na ginawa ko? Sa trabaho ko, sa client ko, sa mga task ko, at saka yun, sa sarili ko. So, yun po yung must be consistent, guys. And then, kailangan din po mag-extra mile tayo lagi. Kasi, ang daming pagbabago ngayon. AI pa lang, iba na, diba? So, kailangan po ay mag-extra mile tayo. So, kailangan mag-aral. Ako po, before ako natutulog, nag-aaral po ako. Nag-check ako anong merong bagong algorithm ngayon para at least alam ko. Kasi ito na yung mundong pinasukan ko. So, kailangan mag-extra mile tayo. And guys, always pray to God. Kasi po, lahat ng blessing na marireceive natin, wala talagang imposible kapag nanggaling na po kay Lord. So, you do your best, extra mile, consistency, and then mag-pray tayo lagi. Thank you so much po for this wonderful opportunity, Coach Nicole, and kay Sir Raiden po, at saka sa the whole Pro VA or the VA radio po. Thank you, Coach Nicole. May last message dito sa inyo, Coach Dam, kay Gail Absalon. Hi daw, Coach Dam. Hi, Ma'am Gail. Yun, no? So, tandaan natin yun. Consistency, yan din yung lagi ko sinasabi talaga. Pag once na passion mo, be consistent, learn, observe, research. Sabi mo, bago ka pa matulog, no? Tumitingin ka pa. Kasi every minute talaga being a freelancer or a virtual assistant, talagang may pagbabago. So, thank you so much, Ms. Dam, for your insights, your inspiration to us. And hopefully, soon lahat din na nakikinig sa atin, just like us, Ms. Dam, they will hopefully be starting their own freelancing training academy, and hopefully, makaabot din tayo sa 407 batches ng ating mga matutulungan. Yes, thank you, Ms. Dam. So, again, from the VA Radio and the VA Hour, Ms. Dam, we thank you very much for your time to share what are your experiences and journeys being a virtual assistant from a typical corporate job. So, everyone, I hope marami tayong natutunan dito ngayon sa the VA Hour with Coach Dam. Ayan, so message Coach Dam on facebook.com/ProVAPH. Ayan, thank you, Ms. Dam. And tomorrow, again, yung kanyang meron siyang training, 1 p.m. So, reach out na po tayo sa kanya. Thank you very much to VA Radio. And this has been Coach Nicole sitting in for Vince Tan on the VA Hour. Happy Saturday, everyone. Goodbye, Ms. Dam. Thank you. That's a wrap for today's episode of the VA Hour. We hope you're feeling inspired and ready to take on your VA journey. Thanks for tuning in. Make sure to follow us for more great episodes coming your way. Only here at the VA Radio. Keep it light. Morning coffee's brewing strong. Got my headphones on, hope nothing goes wrong.
We're the VA radio boosting your scene. It's the VA radio where you wanna be. VA radio where you wanna be.